Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kung makikita ko natin, ito rin yung tema noong nakaraang linggo. Kung inyong maalala, yung ebanghelyo natin noong nakaraang linggo ay nakita ni Jesus. Ang mga tao, napakaraming tao, na parang mga tupang walang pastor. So yun yung kanyang nakita. Kaya ano ang naging kanyang damdamin? Nahabang siya. At ano yung kanyang pagkilos? Kumuha siya ng 12 alagad para ang mga tupa ay magkaroon ng pastor. So kaya nakita ko natin, ano nakikita natin? What do we see? Kasi hindi lamang po yung sabi nga natin ay nakita, pero walang dating sa'yo. Nakatingin ka lang, pero hindi ka naman tinibigan. Pero kapag sinabi mong tinibigan ka, ayun, nakita mo. At hindi pwedeng kapag nakita mo, wala kang gagawin pag-iwas. Kasi may nakita kayo. May humantig ng iyong kaisipan at damdamin. Kaya nga, yung hamon ni Jesus, well, yung una ay tungkol sa pag-iimpok ng kayamanan. Pinakailang makita natin natin, hindi ito yung kayamanan ng daigdig na ito. Ang ating pagtuunan ng pansin. Kasi bakit? Anong nakikita natin? Kinakalawang. Nabubulog. Temporary. Naatnas. Nawawala. Yan ang nakikita natin ng kayamanan sa daigdig na ito. Kaya, ano yung panyaya ni Jesus? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Anong impungin natin? Yung kayamanan sa langit. Kailangan mo minsan, sabi nga natin, mahirap makita yung kayamanan sa langit. Kasi sabi nga wala pa namang nakapunta sa langit. Maaari yung nakita ni Jesus sa mga galing sa langit. Pero tayo ano yung ating nakikita? Or ano yung pinahalagaan natin? Ano yung binabago natin? Kaya nga yung angkon na pinamanitin ni Jesus natin, sana itong mga nakikita natin, anong sinabi niya rito? Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Meron tayong kanya-kanyang lente. Baka mamaya ang nakikita natin ay yung mga bagay na katulad halimbawa, pinaalagaan yung mga bagay na makalupa. Kaya nung sabi ni Jesus, napakadilim yan. Napakadilim yan. Kaya lang, ang nakikita natin yan ay basihan, depende doon sa nakita ng bawat isa. At yung lente
na kanyang ginagawa. Pag sinabi namin lente, hindi na ho yung ilaw, lente yung lens. Kaya ho, kapag tayo ay minsan ay pag tayo ay magpapatingin sa doktor, mayroon tayong tinatawag na nearsighted, farsighted. The same distance, pero iba yung dating. Pag sinabi mo farsighted, mas nakikita mo yung mas malayo. Pag sinabi mo nearsighted, mas nakikita mo yung mas malapit. Pero isa yung view na tinitingnan mo. Kaya bakit yun ang napapansin mo? Yung malapit lang, hindi mo nakikita yung malayo. Kasi nga, farsighted ka. Kaya yun yung warning message. Anong warning niya? Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilignan ang buong katawan. Kaya napakalaw yung tinatawag natin paggamit ng mga lente, yung pagtingin sa mga bagay na mahalaga at pinahalagahan natin. Kasi kung hindi, pwedeng maging ganun. The same view, pero iba yung binibigyan ng halaga. Kasi yun yung katatayuan mo. Farsighted ka o nearsighted ka. Kaya, ano lang yung dapat? Yung normal. Yung normal. Kaya nga, kinakailangan din natin na ma-reject yung mga bagay na nakikita natin. Ito bagang na bagay na nakikita natin ay nagbibigay ng liwanag o nagbibigay ng lalong kaguluhan. Kasi hindi maliwanag, madilim. Paano mamamaraan? Una, hindi natin siya. Panalangin natin. Yung ano sabi na Celsius, yung liwanag, yun yung ating tema ng kanyang muling pagkabuhay. Yung liwanag ng daigdig. Liwanagan tayo nawa ng liwanag ni Kristo. Yun yung pagbabasihan natin. Yung lente na gagamitin dapat natin ay yung lente na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi natin gagamitin yung lente na ginamit ng Jesucristo, hindi natin makikita na alin na papahalagaan natin alin yung kayamanan na makalangit. Ano? Hindi natin makukuha yung kayamanan na makalangit. Kung ang gamit natin lente ay ang lente ng daigdig na ito, ano yung makikita natin? Ang kayamanan ng daigdig na ito. Kaya, kinakailangan din natin ng patuloy natin panalangin, pagmimilay, at kung tawagin natin ay yung puso-puso ngayon, yung conversation with the Spirit, at sana yung pagpag-ugnayan namin sa Espiritu ay sa Espiritu Santo, hindi kung kaninong Espiritu. Ngunit sa Espiritu
ng ating Panginoong Jesucristo na sinugo ng Ama at nagpadala sa Espiritu